At sa biyahe na to, first time niyang pupunta ngayon sa downstream. Ayun o, 110 na guys. Sige po. Ah? Oh, yan po. Yan. Gusto mo i-test drive, ma'am? And guys, nakikita ko na yung Apari marker. Ayun, nasa 8.0 kilometer. Turn right. Turn, Right. Then turn left. turn left daw tayo. Nakakapanibago tong ano, tulay na to, napakahaba. Ha? May mesak lang nga ron. Umit-mayat nga sumurot. Ha? Umit-mayat nga sumurot. Di ka parking na. Ijay. Nakangkan? Wait na. Oh. Ang bilis naman. Bilis tumit pre. Oo nga natin ko. Guys, ngayon ay maglo-long ride tayo. Pupunta tayo ng Camalaniugan Bridge at dala natin ang ating Lexi. So ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ang aking binago dito sa ating Lexi. So lagi nyo naman sigurong nakikita itong setup natin. Pero sa mga bagong viewers natin o subscribers natin, ito ipapakita ko sa inyo. Naglagay tayo dito ng ating top box bracket. At syempre, ito yung ating top box. Ayan, so 45 liters itong ating top box. Ito yung dating ginagamit natin na pinanglolong ride. Ito yung nakalagay dati sa ating KTM dock. Naglagay tayo ng seat cover ng Yamaha. Nabili lang natin to sa online. Lahat ng ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko sa description para makita nyo yung link. At kung gusto nyong bumili, isang pindot lang, mapupunta na kayo sa store kung saan natin nabili itong ating mga pinaglalagay dito sa ating Lexi. Guys, ito din yung isa sa in-install natin. Ito yung Zenlo X1 GT. At grabe guys, napakalakas nitong ilaw na to. Kung nakita nyo yung previous video natin, grabe, napakaliwanag. At nag-adjust lang tayo ng konti kasi medyo mataas pala. Hindi ko na malayan na yung mga nakakasalubong pala natin ay nabubulag sila sa ating ilaw. So itong watts ng ating ilaw ay 70 watts yung per piece nito. Nasa 140 watts kapag kasabay sila. Ito, naglagay din tayo ng Napoleon side mirror. Ito yung Street King. So bali ang ginawa natin dito, naka-fold siya. Kasi kapag nakaganito, ramdam talaga natin yung vibration niya. Kaya ang ginawa ko, finold ko na lang ng ganito. Unti-unti naman tayong nasasanay sa kanya. Naglagay din tayo ng phone holder. Ayan, para kapag nasa biyahe tayo, gusto natin mag-search. Tulad ng gagawin natin ngayon, magsa-search tayo. Kasi pupunta tayo ngayon ng Camalaniugan Bridge. I-route natin yung ating direction. And guys, nasa 1 hour and 47 minutes yung pupuntahan natin doon. At nasa 90 kilometer. So ngayon, kakapa-full tank natin sa ating Lexi. Ayan, full tank tayo. Tapos ang ating odo nito ay nasa 105.6. I-reset natin to. So guys, sa pagre-reset pala, kapag ka nasa trip 1 kayo, itong
mode dito. Itong parang high beam dito, ilo-long press nyo lang yan. Long press, tapos tignan nyo, boom, yan, na-reset ng ating trip meter. Meron pala akong nakalimutang sinabi sa inyo. So ito is bago ko lang siya na-install dito sa ating Lexi. Ito yun guys, ilalagay ko na lang din sa description yung link kung gusto nyo maglagay ng ganito, kasi napaka useful nito. Kung mapapansin nyo, ito dito sa ilalim natin, ayan o, sa bakal na yan, may mga putik-putik na. So yan, nangyari yan nung biniyahe natin yung ating motor papuntang Sagada. Buti na lang nakita natin tong ganitong extension fender. So may 3 tornilyo yan. Bubutasan nyo lang yung pinaka fender nyo sa harapan para mailagay ito. Madali lang naman siyang gawin, kayang kaya nyo to kahit na baguhan kayo. Yan guys, bago pala tayo magra-ride, gusto ko lang sabihin na meron tayong mahalagang pupuntahan doon. Imimit natin ang aking kaibigan na almost 3 months na kaming hindi nagkita. Mamamasyal tayo sa lugar nila. Ayan, simulan natin ang biyahe. Ayan, time check tayo guys, 6:39 AM ng umaga. At yung magiging biyahe natin, ayan, sabi ni Google Map, nasa 1 hour and 47 minutes. Siguro mga alas 9, alas 10 nandun na tayo. So depende kasi yan sa pagpapatakbo natin. Okay guys, let's go! Sa mga nagtatanong pala sa akin kung bagay nga ba itong Lexi sa mga beginner, yes mga bossing, bagay na bagay itong Lexi sa mga beginner, lalong lalo na yung mga nagpa-practice dyan. Pero hindi ko lang ito nire-recommend sa mga medyo hindi nabiyayaan sa height, kasi kahit ako nasa 5'8 tayo, nakatipto tayo dito sa Lexi, medyo may kataasan yung kanyang upuan. Pero try nyo lang guys, try nyo lang ano muna, sakyan bago nyo kunin para di kayo magsisi. Hindi ko lang alam dito sa sa Lexi, kasi syempre nakadrive na tayo ng Aerox NMAX. Kapag dinadrive natin yung mga motor na yon, lapat na lapat yung paa natin. Pero dito hindi talaga. Kung pinagpipilian nyo Aerox or Lexi, wag na kayo mag-base sa price, kasi talagang kung price difference talaga, majority talaga itong Lexi, kasi engine pa lang guys, parehas na sila ng NMAX at Aerox 155. Disregard natin ang price saka engine. Sa comfort tayo, kung comfort talaga yung habol nyo, mas okay talaga na kunin nyo itong Lexi. Pero madami kasi tayong pwedeng advantage din sa Aerox kung titignan nyo. Walang halong pambobola dahil naka Lexi tayo. Sa Aerox kasi nakikitaan natin guys, mas advancing braking systems niya, kahit na hindi siya naka ABS, pero naka dual disc, di ba? Nakatry na din tayo ng Aerox guys, napaka solid din ng braking system niya, napaka lakas. Well, dito naman sa Lexi natin, okay din naman yung brakes niya, since yung gamit natin na motor dati ay Honda Click. At hanggang ngayon meron pa rin yung Click na rin. Sa mga nagtatanong pala, ginagamit ko siya sa trabaho. Madalas lang kasi itong Lexi ang ginagamit natin ngayon, kasi gusto ko talaga ma-test yung full performance ng motor na to. At sa biyahe na to, first time niyang pupunta ngayon sa downstream. Hindi ko alam kung ano yung magiging performance niya ngayon. Makikita mamaya kapag nakarating tayo ng pupuntahan natin. Anyway, balik tayo dun sa Aerox. Kung hanggang ngayon naguguluhan ka pa rin, huwag ka munang bumili ng motor kapag talagang undecided ka. Based lang sa mga nakikita ko sa Yamaha Lexi Philippines, may mga user na rin ng NMAX Aerox na nag-switch sa Lexi. Hindi dahil sa bago sa paningin, kundi hinabol talaga nila guys yung pinaka comfort ng motor na to. Hindi ko sinasabi guys na ito ay mas komportable sa NMAX, kasi si NMAX alam naman natin talaga na maganda rin i-ride sa NMAX sa long ride compare talaga kay Aerox. At yun nga, ang sinasabi lang natin dito, may mga naka-experience kasi na kakaiba talaga kapag kasi nakyan mo tong Lexi 155.
Tapos isa pa sa advantage talaga ng Aerox, yung kanyang dual shocks. Bukod dun sa naka-dual disc, naka-dual shocks din siya. Si Lexi kasi ay naka-single shock, pero okay rin kasi kapag mag-isa lang tayo, ramdam din natin yung pagkakamatagtag niya. Pero kapag kadala natin yung ating top box, mas nagiging smooth yung play ng ating shock sa likod. Sa harapan naman, okay din naman yung shock niya, pero meron lang yung time talaga na lumalagapak talaga. At hanggang noon, nung gamit natin yung ating Sniper 155, yun yung nagiging problema natin. Katagalan naman yan, masasanay din tayo. In terms of power naman, eto talaga, hindi ako magiging bias dito kasi gaya ng sabi ko, nakapag-drive ako ng NMAX, Aerox na all stock. Kung top speed ang pag-uusapan guys, ang na top speed natin sa NMAX 155, before ko sasabihin yung mga naging top speed natin sa mga motor na babanggitin ko, disclaimer lang sa mga naka NMAX Aerox na user, kapag mapanood nyo tong video natin, ito is based lang talaga sa na-experience ko sa top speed nila. At hindi naman tayo pare-parehas ng timbang para ma-achieve talaga yung pinaka full top speed ng isang motor. So nakadepende yan sa weight mo kung mabigat ka or magaan. Sa weight natin na 82 kilos, ang naging top speed natin sa NMAX 155 ay nasa 119 lang. Uulitin ko, ang naging top speed natin sa NMAX 155 ay nasa 119 yung naging top speed natin. Hindi ko lang alam guys kung pare-parehas talaga sila ng calibration ng speedometer, kasi may mga motor na advanced reading, may mga motor din na late reading yung kanilang panel gauge. Sa Aerox 155 naman, ang naging top speed natin nasa 112. Ulitin ko, ang naging top speed natin sa Aerox 155 ay nasa 112. 112 ang naging top speed natin. Baka di kayo maniwala guys 112 yung top speed ng Aerox nung ako yung nag-try. Pero yung takbo niya guys, parang nagwa 120 na sa sobrang tulin. Di ko lang alam kung talagang late ba yung reading ng speedometer ng Aerox, kasi di ba napakalaki ng mga gulong niya. At syempre, eto talaga, meron tayong video dito sa Lexi nung tinap speed natin. Baka kasi hindi kayo maniwala, nasa 122 kph yung na top speed natin dito. Pero guys, take note hindi pa talaga yun yung pinakasagad natin dito sa Lexi nung nag-try tayo. Siyempre unang top speed natin sa kanya, kinabahan ako kasi hindi dun sa hindi ako kinabahan na nag 120 plus siya. Kinabahan ako kasi siyempre bago yung motor natin, nasa around 107 km pa lang yata yung auto niya nung nag-try tayo dito. At yun, na-reach niya. Ito, pakita ko sa inyo. Tingnan natin kung kaya niya mag 112 ngayon. Nakatayo lang tayo. Tapos medyo short distance lang tong daanan. Ayun 110 na guys. Ito yung sinasabi ko, ayun 112. Ayun, pero medyo paakyat na rin to. Ayan, 112, 113, mga ganyan. Pero nakadepende pa rin yan sa road condition. Hindi naman pare-pares ng kalsada kapag ka nagta-top speed tayo, di ba? Nung una ko makita to, maganda talaga siyang gamitin sa mga delivery riders, kasi dito sa pinakaharapan niya, napakaluwag nitong footboard. Pwede kayo maglagay dito ng bagahe sa harapan. Kasya yung medium size dito na bagahe. Pero wag nyo lang sigurong kargahan ng masyadong mabigat ito, kasi syempre may limit pa rin yan kahit na maluwag. Sa NMAX at Aerox kasi hindi kayo makakapaglagay ng mabigat sa harapan. Meron kasing leeg yun So makakapaglagay kayo ng gamit, pero minimal lang. Hindi dito na parang unlimited yung ilalagay nyo ditong mga gamit nyo. Kung pang palengke lang, kahit maliit yung kanyang U-box compare sa NMAX Aerox, pwede nyong ilagay dito sa harapan. Nga pala, may nagre-request sa atin kung kasya nga daw ba yung half face helmet sa ating U-box. Well, tinry ko yung half face. So depende kasi sa half face yan may half face kasi na malapad ang pinaka visor. So kapag yung malapad talaga yung visor guys,
hindi talaga siya kasya. So kailangan yung tanggalin yung visor para magkasya. Yung ano naman, helmet ko na half face, kasya naman siya. Pero yung visor niya kasi ay sakto lang, hindi naman malaki, hindi siya maliit. As in, sakto lang, nasa medium size siguro. Yung size ng ating helmet, kasya dito na half face. Pero kapag yung mga malalaking half face na, talagang bubuka ka yung ating upuan kapag isusarado natin. Next time, papakita ko sa inyo kapag meron tayong time ulit para aware din yung mga iba. Feeling ko nga ako lang yung vlogger na Lexi na naglo-long ride. Nga pala yung pupuntahan natin sa Camalaniugan, yun yung bridge na bagong tinayo. Actually, hindi siya bagong tinayo, bagong natapos na tulay. Ginawa kasi yung tulay na yon nung panahon ni President Rodrigo Duterte at natapos nung term ngayon ni President Ferdinand Marcos. Ang tulay na yon ay kokonekta sa Camalaniugan papuntang Ballesteros. Nakikita ko na siya sa social media pero hindi ko pa siya napupuntahan ng personal. At ngayong araw naman wala tayong gagawin. Gusto kong mamasyal gamit itong ating Lexi. Kumbaga trip lang nating pumunta doon ngayon. Naisip-isip ko nga bago ako pupunta, hindi ko pa pala napupuntahan yung buong lugar dito sa Cagayan gamit tong Lexi, pero napuntahan ko na ang Sagada. Imagine, napakalayo ng Sagada. Kaya naisip ko ngayon, pupuntahan naman natin kasi makakadagdag pa to sa pag-break in natin dito sa Lexi. Okay guys, nandito na tayo sa Lalo, Cagayan. Malapit tayo sa may Magapit Bridge. At dito na tayo maggagas. Ayan, nabawasan tayo ng 2 bar. Nasa 67.2 kilometer na yung nalakbay natin. Ayan. Sige po. Ah? Lexi, barbaro. Lexi, sir. Oh, yan po. Ano na lang po, full tank. Meron po kayong Petron card? Ito yung blue car, sir. Yan. Gusto mo i-test drive, ma'am? 67.2. Ilang cc na ito? 155cc na to. 67.2. Ayun, nasa 1.4. Nasa ano siya? 48 kilometer per liter. Ito po, bayad. 1.47. Kahit sabihin na lang natin 1.5, nasa 44 kilometer per liter. Ayan, thank you po. Ha? Sige po. Sige po. Ayun, natuwa sila sa motor natin, guys. First time nilang makakita ng Lexi. So bali ang natin ngayon, guys, ang biyahe natin, mag-aapari muna tayo bago tayo pupunta ng Camalaniugan Bridge. Tapos maghanap na lang siguro ako ng pwede nating makakainan doon sa Apari para dire-diretso na mamaya yung biyahe natin. Sa odo ng motor natin, ay hindi pa pala ako nagre-reset ng trip meter. Ayun, 0-0 na ulit. Sa odo natin, nasa 1.3 na to. Ayun, 1.377 kilometer na. Before tayo nag full tank kanina, yung fuel gauge natin nasa 32 kilometer per liter tayo. So ngayon, nasa 44. Basta around 40 plus naglalaro yung ating kilometer per liter. Yung takbuhan lang naman natin nasa 80-90, minsan nagwa 112. Ayos Habang tumatagal, mas lalong tumitipid. Ito pala yung daanan, guys, papuntang Apari. Akala ko iikot tayo dun kanina. Chinek ko yung ating Gmap. Ayun, diretso lang pala tayo.
Baka mapanood ni ma'am yung video natin. Shoutout sa inyo sa Petron Lalo Cagayan. Kapag ka mapanood yung video natin, ito, umpisa nyo na panoorin ang buong video natin simula nung una nating nailabas sa kasa si Lexi. Siguradong mag-enjoy kayo. Welcome, Apari Cagayan! I wanna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Apari Cagayan at kakain muna tayo dito sa McDo kasi dito na tayo naabutan ng gutom. Okay, so update ko lang kayo guys sa ating oras. Ayan, 9:25, so pahinto-hinto tayo kanina kasi medyo malayo din pala yung biyahe natin. Parang malapit lang kanina nung tinignan natin sa Google Maps, pero nung nandun na tayo sa biyahe parang napapagod din tayo. Tara guys, kain muna tayo. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Okay, so guys, tapos na tayong kumain. Bossing, baka may gusto kang i-shoutout. Tingin ka sa camera, tapos shoutout mo na. Anong pangalan mo, boss? Aris, boss. Ha? Aris. Aris. Ursulum. Ay, Ursulum ka din? Ursulum yung naging classmate ko nun eh. Gerandi Ursulum. Randy. Gerandi. Oo, baka pinsan mo. Sige bossing, nice meeting you. Okay, follow mo na lang yung natin. No? Binigyan naman kita ng sticker. And guys, mayroon tayong nakilala. Pwede nang lumabas dito, boss? Pwede lang dito. Sige, thank you. Dito na tayo naabutan ng gutom natin. Tapos pasyalan natin yung Apari na signage. Diretso lang daw dito. Dito kasi sa Apari, ito na yung dulo ng Pilipinas. Bali kung mapapansin nyo dito, itong lugar na to, para siyang mini Tugigaraw. May mga fast food na rin dito, katulad ng Jollibee, Inasal, McDo. Ito pala yung kanilang City Mall, oh. Kompleto rin sila dito, guys. Kapag pupunta kayo dito, pwede kayo mag-ikot-ikot. May Save More din sila dito, tsaka Novo. Tapos dito sa kabila nya, ito naman yung kanilang public market. May Jollibee din pala dito. Ayan, oh. Kala ko din lang sa may City Mall ang Jollibee. Meron din pala dito. Malapit na ba tayo dun sa Arco ng... Saan ba tayo? Diretso lang. Ang alam ko dito eh, dire-diretso lang to. Makikita na natin yung dulo ng Pilipinas. First time kong pumunta dito. Kaya nangangapa ako sa daan. Welcome to San Antonio. Ito kaya yung gusto nating makita. Saan kaya yun? Diretso nga tayo dito.
Wow, grabe. Tabi ng ano, dagat. Hindi ko makita yung apari. Ah, dun sa kabila. Tara dito. Uy, ayun, oh. Fresh na ano, alamang. Dried alamang. Parang wala na yatang daanan dito. Saan ba yung apari dito? Oo nga. Saan yun? Wow. Grabe. Nasa tabi tayo ng ano, dagat. Nandito pala tayo sa banda rito. Sa saan ba to? Taas ba to? Taas ba ng Pilipinas? Tignan nyo guys, oh. Kung nasaan tayo. 'Di ba? Ito yung mapa natin, oh. Tapos nandito tayo na park sa pinakadulo. At ngayon, pupuntahan natin yung marker. Ito, apari marker. Tara. Ayan guys, nakikita ko na yung apari marker. Papalapit na tayo dito. Yun, oh. Wow. Grabe. Ito pala yung apari marker. Saan kaya pwede mag-park dito? Wow. Tabi lang siya ng dagat. Tapos makikita nyo dun yung pinaka, hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa ano, sa mataas na building na kulay blue, kung anong tawag dun. Update sa ating Lexi, full bar pa rin. Nasa 30.6 na yung distance ng nalalakbay natin. Ayun, nasa 8.0 kilometer. Turn right. Turn, Right. Then turn left. turn left daw tayo. Dito siguro tayo.
Nakakapanibago tong ano, tulay na to, napakahaba. Okay din dito kapag ganito na oras ka magra-ride. Kitang-kita mo yung buong kasulok-sulukan. Ayan oh. Ito yung tulay na sinimulan ni President Rodrigo Duterte at natapos sa term ni President Ferdinand Marcos Jr. Malaking tulong to sa mga taga Camalaniugan, Ballesteros, Apari. Kapag pupunta sila dyan sa part ng Ballesteros o kaya magpapa Ilocos, mas malapit na tong daanan, hindi na sila iikot sa Magapit Bridge. Tapos dito sa part naman ng Ballesteros, ganun din, hindi na sila iikot pa papuntang Magapit. Ito, may signage dito guys, welcome to Apari West. Pagudpud 120 km, Lawag 210, tsaka Vigan City 290 km. Malayo-layo pa yung Vigan pala. So ngayon ay on the way tayo sa Ballesteros para kumustahin natin ang isang kaibigan natin na si Pareng Lindon. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkita, kaya pupuntahan natin siya. Total galing tayo ng Apari. From Apari to Ballesteros, mga 27 minutes na lang. So update ko kayo guys kapag nandun na tayo. Ito yung kanilang Ballesteros Town Hall. Yun malapit-lapit na tayo kay Pareng Lindon. Try namin mamasyal dun sa kanilang dagat. Malapit na kasi sa dagat itong Ballesteros, simbahan nila. Tapos ikot tayo dito. Laki din pala ng simbahan nila Sobra na. Sobra na. Pre, danak to'y Kalimag barbershop ko na pre. Mamatoy. Ayan guys, papalapit na tayo sa kanya. Dito pala siya sa may palengke. Okay pre. Nakita pre. Napay mo nga banda ka di. Kit danak di plaza yun eh. Danak di plaza yun. Danak di plaza yun. Danak di ko terminal di tricycle pre. Wen. Terminal. Wen. Oh. Ayan mo nga banda ka di. Palengke. Sige pre, wait kita pre. Nagbanglo dito pre oh. Nagbanglo pre. Bagang kamay lasinin pre. Bagang ka nga may lasinin no, kina nagbanglo dito pre, madik mapili ti pagangutak oh. Sige, may nakta. Sige. Ha? May mesak lang nga ron. Umit-mayat nga sumurot. Ha? Umit-mayat nga sumurot. Di kag parkingan ah. Jay. Nangangkan? Wait, nalpasin. Ano pag parkingan ta, Jay? Ha? Ora jigil na na. Linong Jay. Tan. Ito ang kanilang palengke. Oh. You know.
Ha? Ano ba? 3 pack, nagkikakadbak pre. Di damit na pan. Saan lang? Nagpaksol ka makto. Ha? Nagpaksol lang. Ito na. Magmag na ta? Yan yung ating tropa since college. At ngayon lang ulit kami nagkita dito sa Ballesteros. Oh, ang bilis naman. Bilis tumit pre. Mga dati ko. Guys, kaka-order lang namin. Mayroon na kagad. Oh. Pre, niya ito yung kilo ilatos. Dagat ni pre. Hmm? Daga. Daga? Yan. Kompleto sila dito. Bali, yung kinakain namin ngayon. Pre, anong tawag dito, pre? Paksol. 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 Parang, siya, lomi. Ayun, Ang may dati pre. Hanggang ilan mo na to, pre, na kumain dito? Daan beses na. Daang beses na. Ayun, si pare. Taga Ballesteros si pare. Mamaya, punta kami ng dagat. So, enjoy muna namin yung pagkain namin ngayon. At abangan nyo na lang sa next video, guys. At medyo nalulutang na ako. Ayun. So, guys, this is Boss Phantom Speed. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again, guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.